Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala sa pangunahing karakter na si Luis. Dito, si Luis ay nagtatrabaho bilang pinuno ng departamento ng sining sa isang pampublikong unibersidad sa Canada, ngunit kahit na maayos ang kanyang katayuan sa buhay, madalas pa rin siyang makaramdam ng kalungkutan sa ilang pagkakataon. Ito ay dahil hiwalay na siya sa kanyang asawa na si Peter. Gayunpaman, nananatiling maganda ang relasyon nila bilang magkaibigan, makikitang patuloy pa rin silang naglalaan ng oras para magkasama. Pagkatapos niyang kumain ng tanghalian, bumalik si Luis sa kanyang opisina at nakita niya ang isang application letter para sa posisyon ng assistant na may nakalagay ng pangalan at numero ng telepono. Dahil nahihirapan na siyang gawin ang lahat ng trabaho ng mag-isa, nagpasya si Luis na tawagan ang aplikanteng nagngangalang Scott. Labis namang natuwa si Scott dahil tinanggap ng maayos ang kanyang aplikasyon, at inimbitahan siya ni Luis para sa isang interview kinabukasan. Hindi rin nakalimutan ni Luis na sabihan si Scott na dalhin ang kanyang art portfolio dahil malaki ang magiging epekto nito sa kanyang magiging karera. Pag-uwi niya mula sa trabaho, dumaan muna si Luis sa bahay ng kanyang ina upang kumuha ng ilang gamit. Doon ay nakakita siya ng isang kahon na may kaparehong pangalan ng aplikanteng kanina. Sa loob nito ay may sketch ng mukha ng isang lalaki na lalong nagpalito kay Luis. Mukhang mayroon siyang nakaraan na konektado sa taong yun. Kinabukasan, matiyag ang hinintay ni Luis sa kanyang opisina ang aplikanteng assistant na si Scott. Hindi rin niya nakalimutang mag-ayos ng sarili at magsuot ng magandang damit. Ngunit dahil hindi pa rin dumarating si Scott, tinawagan ni Luis ang kanyang kaibigang nagbigay ng impormasyon tungkol sa job opening kay Scott. Nakakagulat ang isinagot ng kanyang kaibigan dahil sinabi nitong nawawala na si Scott sa loob ng 20 taon. Hindi na ipinagpatuloy ni Luis ang pag-uusap dahil labis siyang nalito at medyo nahiya. Ngunit bigla na lamang dumating ang lalaking nagngangalang Scott sa kanyang opisina upang mag-apply ng trabaho. Pagkatapos ay ibinigay ni Scott ang portfolio ng kanyang mga naging trabaho. Sinuri ito ni Luis, at pagkatapos ay nagsimula ang pag-uusap nila tungkol sa trabaho at sa larangan ng sining. Sumagot si Luis na minsan na niya itong nagawa, at inalok siya ni Scott na gawin nila itong muli. Dahil sa alok na yon, napangiti si Luis ng mag-isa, naging mas mainit ang kanilang samahan, at dahil na rin sa bahagyang epekto ng inumin habang kunwari sinusukat ang mga guhit ng sketch, unti-unting gumala ang mga daliri ni Scott. Nagsimula ito sa braso at mga daliri hanggang sa kalaunan ay umabot sa magagandang bahagi ng katawan, at gaya ng inaasahan ng mga manunood, tuluyan silang nadala ng sandali at ginawa ang matagal nang hinihintay na mangyari. Halatang-halata na matagal nang walang nakakasamang tulad ni Scott si Luis. Makikita ito sa sobrang ilang at nahihiyang ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos ang napakasayang pangyayaring yon, inosenteng hiniram ni Scott ang telepono sa bahay ni Luis para lamang makapagbigay ng balita sa kanyang ina. Kahit katatapos lang nilang magsalo sa isang napaka-espesyal na sandali, hindi pa rin niya nakalimutang kumustahin ang kanyang pamilya. Dito nagsimulang mahulog ang loob ni Luis kay Scott. Bago umalis, niyaya rin ni Scott si Luis na mamasyal sa ibang araw. Halatang-halata na matagal nang walang nakakasamang tulad ni Scott si Luis. Makikita ito sa sobrang ilang at nahihiyang ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos ang napakasayang pangyayaring yon, inosenteng hiniram ni Scott ang telepono sa bahay ni Luis para lamang makapagbigay ng balita sa kanyang ina. Kahit katatapos lang nilang magsalo sa isang napaka-espesyal na sandali, hindi pa rin niya nakalimutang kumustahin ang kanyang pamilya. Dito nagsimulang mahulog ang loob ni Luis kay Scott. Bago umalis, niyaya rin ni Scott si Luis na mamasyal sa ibang araw. Marahil ay paraan lamang niya yun upang magkaroon pa sila ng pagkakataong magkita muli. Kinabukasan, masayang ikinwento ni Luis sa kaibigan niyang si Missy na kasalukuyan siyang may pinupormahang isang binata. Naniniwala naman si Missy na unti-unti nang muling natatagpuan ni Luis ang kanyang kaligayahan. Muli ring nagkita si Luis at ang dati niyang asawang si Peter. Noong panahong yun, nalaman din ni Peter na may bago ng relasyon si Luis sa isang lalaki. Makikita ito sa masayang ekspresyon ng mukha ni Luis na tila isang taong bagong umibig. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dating mag-asawa hanggang sayayain ni Luis si Peter na uminom sa kanyang apartment. Doon, sa wakas ay sinubukan ni Peter na maging tapat tungkol sa isang bagay na matagal na niyang gustong aminin. Ikinwento ni Peter na matagal na siyang nalulong sa pambababae. Nung hindi pa sila naghihiwalay ni Luis, madalas siyang pumupunta sa mga lugar ng aliwan upang ilabas ang kanyang pagnanasa. Hindi lamang yun, inamin din ni Peter na nagkaroon siya ng relasyon sa nakababatang kapatid ni Luis, na isa ring lalaki. Nang marinig yun, labis na nasaktan at nagalit si Luis. Dahil dito, pinalayas niya si Peter sa kanyang apartment. Dahil pakiramdam niya ay matagal na pala siyang pinagtaksilan.
Hindi agad nawala ang bigat ng kanyang nararamdaman hanggang sa sumunod na araw, kinaumagahan, muling dumating si Scott, napansin niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Luis kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Matapos ikwento ni Luis ang dahilan ng kanyang kalungkutan, agad siyang inaliw ni Scott at nangakong gagawin niya ang lahat upang mapasaya siyang muli. Sa pagkakataong yun, naging tapat din si Scott at inamin ang tunay niyang nararamdaman para kay Luis. Sa wakas ay muli ring sumaya si Luis at naging handa siyang magsimula ng bagong yugto ng buhay kasama ang binatang yon. Nang gabing yon, sabay silang nag-dinner ni Scott. Doon ay muli siyang pinasaya ni Scott sa pamamagitan ng matatamis na salita. Sinasabing handa siyang gawin ang kahit ano para sa kaligayahan ni Luis. Muling sumilay ang ngiti sa mukha ni Luis. Naghalikan sila sa gitna ng maraming tao. Hindi nagtagal matapos yon. Dumating ang isa sa mga kaibigan ni Scott at nakisalo sa kanila. Doon ay ikinwento ng kaibigan ni Scott kay Luis na isa umanong babaero si Scott at kamakailan lamang ay iniwan ng isang babae, ngunit tila hindi gaanong pinansin ni Luis ang bagay na yon. Sa halip, tinanong niya si Scott tungkol kay Missy, dahil nalaman niyang minsan pala itong bumisita sa bahay nito. Muli namang ginamit ni Scott ang pagkakataong yun upang bulahin si Luis, sinasabing ginawa lamang niya yun upang mas makilala pa ito. Lalo pang nadala si Luis sa romantikong takbo ng gabing yun, at muli silang nagsiping. Sa apartment ni Luis, balak na sana nilang maging mas malapit sa isa't isa. Ngunit bago yun, hiniling ni Scott kay Luis na tumayo silang dalawa sa harap ng salamin at isipin na si Scott ang dati niyang asawa. Sa pagkakataong yun, nangako si Luis kay Scott. Nasa hinaharap ay siya na ang magtatali ng kurbata ni Scott at magpapaalala rito na mag-ehersisyo. Ngunit iba ang naging tugon ni Scott, sinabi niyang ang mga yun ay mga pangarap ni Luis para kay Peter na hindi kailanman natupad. Nang marinig yun, bahagyang nalungkot si Luis. Ngunit muli siyang nilapitan ni Scott at sinabing handa rin siyang pumalit sa lugar ni Peter sa hinaharap, at sa gabing yun, muli silang nagsalo sa isang napaka-espesyal na sandali. Nasa hinaharap ay siya na ang magtatali ng kurbata ni Scott at magpapaalala rito na mag-ehersisyo, ngunit iba ang naging tugon ni Scott, sinabi niyang ang mga yun ay mga pangarap ni Luis para kay Peter na hindi kailanman natupad. Nang marinig yun, bahagyang nalungkot si Luis. Ngunit muli siyang nilapitan ni Scott at sinabing handa rin siyang pumalit sa lugar ni Peter sa hinaharap, at sa gabing yun, muli silang nagsalo sa isang napaka-espesyal na sandali. Kinabukasan ng umaga, nagising si Luis na nag-iisa. Hinanap niya si Scott ngunit sa kasamaang palad ay wala na ito at hindi niya alam kung saan nagpunta. Muling nasaktan si Luis kaya umuwi siya sa bahay ng kanyang ina at doon umiyak. Pakiramdam niya ay wala ng lalaking mapagkakatiwalaan, maging ang kanyang nakababatang kapatid ay dati ring nagkaroon ng relasyon sa kanyang dating asawa. Dahil dito, kinausap ni Luis ang kanyang kapatid at tinanong kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Ngunit kalmado lamang na sumagot ang kanyang kapatid. Sinabi nitong noong panahong iyon ay masyadong abala si Luis sa kanyang trabaho, at binayaran siya ni Peter upang gawin ang mga bagay na iyon. Hindi pa roon natapos ang lahat. Pinuntahan din ni Luis ang kanyang matalik na kaibigang si Missy upang tanungin kung nasaan si Scott, ngunit lalo lamang siyang inudyukan ni Missy sa pagsasabing hindi raw nasiyahan si Scott kay Luis kaya siya naman ang pinuntahan nito upang ilabas ang kanyang pagnanasa. Nang marinig yun, muling nagalit at nainis si Luis kaya agad siyang umalis. Mukhang sa pagkakataong ito ay tunay ng mahal ni Luis si Scott kaya ayaw na niyang ibahagi ito kahit pa sa sarili niyang matalik na kaibigan. Pag-uwi niya mula sa bahay ni Missy, muli niyang nakita si Scott na naghihintay sa harap ng kanyang apartment. Doon ay tinanong ni Luis kung bakit nito ginawa ang hindi magandang bagay na yun kasama si Missy. Ngunit itinanggi ni Scott ang paratang at sinabing si Missy mismo ang unang nagmungkahi nito. Pagpasok ni Luis sa kanyang apartment, nakita niya si Peter na naghihintay na sa kanya. Hindi na sila nagpalitan ng maraming salita. Lumipas ang gabi at sumapit ang isang maliwanag na umaga. Muling bumalik si Scott sa apartment ni Luis at doon niya nakasalubong si Peter. Nagkaroon ng kaunting pagtatalo ang dalawa dahil pareho nilang ipinaglalaban si Luis, ngunit sa huli ay si Peter na ang umatras at hinayaan si Scott. Pagkatapos noon ay nagkaroon naman ng pagtatalo sina Scott at Luis. Inamin ni Scott na nasaktan siya dahil iniisip niyang muling natulog si Luis kasama ang dati nitong asawa, ngunit itinanggi yun ni Luis at ipinaliwanag na magkaiba naman sila ng hig-on. Dahil sa tindi ng emosyon ni Scott, umalis na lamang siya at iniwan si Luis. Dahil dito, niyaya ni Luis si Missy na mag-usap habang kumakain ng tanghalian. Doon ay muli na namang gumuho ang kanyang loob nang sabihin ni Missy na siguradong babalik si Scott, ngunit hindi para kay Luis, kundi para sa kanya.
Sinabi rin ni Missy na mula pa noong high school ay palagi siyang nananalo kapag pareho silang may gusto sa iisang lalaki. Ngunit sa huli, inamin niyang kasinungalingan lamang ang lahat ng sinabi niya. Ang lahat pala ng iyon ay isang planong pinagkasunduan nila ni Scott upang hikayatin si Luis na ipaglaban ang kanyang nararamdaman at ang kanyang pag-ibig, upang hindi na ito muling mabaygo gaya ng nangyari noon. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, nagsimula ng mas alagaan ni Luis ang kanyang sarili. Naging masipag na siyang mag-ehersisyo at mas mahusay na ring balansehin ang kanyang oras sa trabaho. Nagpa siya rin siyang tuluyan ng mag-move on kay Peter, pinuntahan niya ito at sinabi na hindi na sila kailanman muling magkakabalikan. Tinanggap naman ni Peter ang katotohanan at ang kanyang pagsisisi. Pagkaraan ng ilang panahon, pumunta si Luis sa isang art exhibition na tampok ang mga likha ni Scott. Labis siyang namangha sa kanyang mga nakita. At sa madaling salita, natanggap si Scott upang magtrabaho sa parehong universidad kasama ni Luis. Nagpasalamat si Scott kay Luis sa lahat ng tulong na ibinigay nito. Ngunit sinabi ni Luis na ang lahat ng tagumpay na natamo ni Scott ay bunga ng sarili nitong pagsisikap. Sa huli, nagtapos ang kanilang araw sa isang halik sa harap ng maraming tao, at dito nagtatapos ang pelikula. At iyan ang buong kwento ng pelikulang PS. Kaya isulat ninyo sa comment section ang inyong opinyon tungkol sa ating tinalakay ngayon. At kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like. Hanggang sa muli. Dan jika kalian suka jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thank for watching video and until next time.